Araw na to guys, pag-uusapan natin ang magiging benepisyo nyo kung dito kayo sa Pulan magtatrabaho. So, dahil nakasubscribe na kayo, simulan na natin guys. Hi guys, kamusta po kayo dyan mga OFW kung saang panig man kayo ng mundo. So mag-ingat tayong lahat at naway pagpalain ba tayo ng ating Panginoon na bigyan ng malakas na katawan para sa ating pamilya. So ako nga pala si Arjen Martinez, nakabase ako ngayon sa Poland sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So ako po ay nagbibigay ng mga informasyon about sa Poland. Sa mga nangarap pumunta ng Poland at maigihing i-like, i-subscribe at makapagbigay ako sa inyo ng magandang informasyon at pwede nyo akong i-PM doon kung may katanungan. I-PM nyo ako sa Arnel OFW in Poland, yan ang Facebook ko. So i-follow nyo na rin guys kung may mga katanungan kayo, pwede nyo i-comment guys o mga suggestion kung anong gusto nyo i-content natin. So sa araw na to guys, pag-uusapan natin ang magiging benepisyo nyo kung dito kayo sa Pulan magtatrabaho. So dahil nakasubscribe na kayo, simulan na natin guys. Mga benepisyong matatanggap mo pag sa Pulan ka nagtrabaho: sick leave, vacation leave, maternity at paternity leave, TRC, healthcare insurance. Pag may trabaho ka na sa Pulan, ay cover ka ng healthcare na tinatawag nilang SUS. So magkakaroon ka na access sa free gamutan, check-up, medical, at hindi mo iisipin yung mga gastusin guys. Baka mahal. So libre po lahat ang check-up ng medical dito sa Poland. Sick leave naman, pag nagkasakit ka, makakatanggap ka ng 80% ng iyong sahod hanggang 30 days guys. So habang nagpapagaling ka, ito ang babayaran ng inyong employer. So pagkatapos nung guys ng 30 days na hindi ka pa pwedeng pumasok, ang social insurance naman ang magbayad, yung SUS. Yun ang sasagot ng mga bayarin na dapat binabayaran ng employer nyo guys. Tapos guys, yung mga vacation leave sa Poland, may vacation paid tayo guys na mayroon tayong 20 days sa unang taon mo sa pagiging empleyado dito sa Poland. So napakaganda yun guys. Every year yun guys, may vacation ka na 20 days paid. So maternity and paternity. Ito naman ang gustong gumawa ng pamilya, huwag makiagaw ng pamilya. O gustong gumawa ng bagong pamilya. Para sa inyo to guys. Ang nanay at tatay, ang nanay ay mayroong 20 days na paid na maternity leave. So ang tatay naman, mayroon kang 2 weeks na paternity leaves. Pagkatapos ng maternity leave, pwede ka ulit mag-apply ng parental leave sa loob ng 32 weeks. Pwede yung makasama yung inyong mga anak habang inyong anak habang lumalaki bago ka ba ulit magtrabaho guys. So magandang pagkakataon niya na binibigay ng Poland sa atin na pwede kang manirahan dito. Karagdagang impormasyon nga pala bago kayo matuwa doon sa mga benefits na nabanggit ko. So hindi po yan applicable sa lahat ng sa mga iko-correct ko lang hindi po yan applicable sa lahat ng nagtatrabaho dito sa Poland. Kailangan po makakuha kayo ng umuba o prace katulad ng contract namin. Hindi po yan sa mga nasa agency ka, hindi po nyo mabibenefits yung mga yan. So kailangan pag nandito na kayo sa Poland, ang hanapin nyo guys ay yung umuba o prace. So lahat ng benefits ng natatanggap ng mga lokal dito, ng mga police, ay mayroon din kayo niyan. So hindi yan lahat applicable. Inuulit ko guys baka matuwa kayo ng bigla na lahat mayroong ganito. Ang applicable lang kahit mandate contract ka ay yung health insurance. Pero yung mga iba sa nabanggit ko, hindi na yan applicable pag naka-mandate contract ka. Ang mahalaga din sa Poland guys, makakuha kayo ng employment contract, yung umuba o praca. Inuulit ko guys. So may nagsasabi kasi na iba dyan, ng ibang vlogger na yun nga, dapat guys, ini-explain din nila
na hindi yan applicable sa mga mandate contract. Kasi pag napanood yan ng mga tao na ibang bago pa lang, oy, ang ganda pala ng benefits sa pulan. Pero guys, hindi yan applicable sa mga mandate contract. Sa mga amuba o frasa contract lang yan, sa employment contract. Ang applicable lang yan sa lahat ng yung nabanggit kong benefits, yung mga benepisyong matatanggap mo dito, na katulad ng sa mga lokal, sa mga Polish people, applicable lang yan doon sa employment contract o yung amuba o frase, katulad ng kontrata ko. So guys, sa mga nagtatanong kung magkano ang sahod ko, ayaw ko sanang gawin ng content to, pero baka next time gawin ko na rin kasi nagtatanong kayo eh. So baka kasi pag ginawan ko, baka sabihin nyo nagyayabang ako. So hindi, ayaw ko sana, pero namimilit kayo, next time gawa natin ng content. Kasi mayroon ako napanood na vlogger, hindi raw aabot ng ganong kalaki yung sahod ng isang normal na empleyado katulad ko. So pakikita natin guys. So okay naman ang buhay dito sa Poland, katulad nito, matahimik tayo guys. So akalain mo 8 o'clock na ng gabi, pero maliwanag pa, summer na kasi ngayon guys. So kaya nga sabi ko sa inyo, bago umaksyon, so dapat pag-isipan natin. So malay mo yung kapalaran nyo ay hindi sa Poland o baka nasa ibang part ng Europe. Pero guys, may napanood ako kanina, sa mga tatalon nga pala papunta ng ibang part ng Europe, ibang part ng Schengen, mag-ingat po kayo, lalo na pag pa-expire ng inyong visa. So pag titingnan nila yan, pag baka ma-check kayo, lalong lalo na kung makikita nila doon na hindi na enough para sa 90 days na pag-stay mo doon. So baka pabalikin din ngayon ng Poland. Kahit mapa-weekend guys, nakita ko sa post kanina sa Pinoy in Poland, kahit mapa-weekend na may nag-check po. So mag-ingat tayo guys. So bago umaksyon, kaya dapat pag-isipan. Kaya ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng, if you want to be a successful, living a simple life is a key. Thank you guys sa mga supporters nga pala, sa patuloy na pagsuporta sa aking vlog. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat. At sa mga dati pang subscriber na hindi bumitaw kahit ano pa mang nangyari sa buhay namin, maraming salamat ulit at nandyan pa kayo. Salamat ng marami. So ang salitang salamat ay alam ko hindi sapat yan, pero guys, salamat. Thank you so much.